Transition ng temporary foreign worker to PR. Sasagutin natin yan. May nag-comment na kababayan natin. Ang sabi niya, share nyo naman po, paano kayo naka-apply as temporary foreign worker to PR? And madami po bang company dyan sa PEI na nag-hire mga temporary foreign worker? Tanong niya rin, ano din po ang pathway nyo to PR and requirements? Thanks po. Ayun ang tanong ni kababayan. Napakagandang topic niyan at gagawan po natin ng content yan. So what's up mga kababayan? Kamusta kayo? Tatanungin nyo ako ilang day 5 ng daily vlog natin mga kababayan. To kakaut lang namin ni Bebe Labs. Bebe Labs nagluluto doon. Pagod din yun galing sa trabaho. Banat agad sa kusina. Magluluto siya para pagkain namin bukas. Pag uwi ko kanina, sabi ko sa sarili ko, okay lang kaya na hindi na muna mag-content. Bukas na lang. Pero sabi ko hindi. Daily vlog to. Kailangan tayong gumawa ng content. So lahat ng mapapakinggan nyo rito, based on my experience lang to mga kababayan ha. Pag-uusapan natin yung kwento ko, yung experience ko, kung paano ako nakahanap ng trabaho dito sa Canada, o paano nakahanap ng employer, yung mga requirements na pinasa ko, at syempre kung paano ako na PR dito sa Canada. At sasagutin din natin yung tanong ni kababayan na kung marami ba daw na mga company dito na nag-hire ng mga temporary foreign worker. Siguro kasama na rin doon yung mga temporary visa, no? Mga naka-visitor visa. Siguro yung mga ganun na din yun. So ulit disclaimer lang mga kababayan, paalala ko lang sa inyo based lang to sa experience ko. Kasi pagdating ko dito sa Canada, mahilig ako mag-content how to get here in Canada, mga requirements, ganun ganyan. Tinigil ko na Tumigil na ako doon. Nag-shift na ako sa mga content patungkol sa buhay namin dito, yung family namin dito sa Canada. Kasi naramdaman ko na dati na paunti-unti nagbabago na yung patakaran ng rules ng immigration dito ni Canada. So maraming nababago, kada taon may nababago. Sabi ko, medyo mahirap na. Baka mamaya maligaw o malito yung mga kababayan. Baka mamaya magkamali pa ako ng bigay ng information. So sabi ko, kaya pag may nagtatanong sa akin, paano yung ganyan, yung ganito, sinasabi ko na lang sa kanila, sagot ko na lang, check nyo lang yung website ng IRCC. Kasi marami ng mga pagbabago ngayon. So kung paano ako nakakuha ng employer dito sa Canada, hindi ko lang alam kung naikwento ko na sa inyo to dati. Kasi ito yung kwento. Nasa Taiwan ako noon. Nagtatrabaho sa Taiwan. 3 years din ako sa Taiwan. Habang nagtatrabaho ako doon, syempre, nandito yung parents ko, nagbabakasakali ako na makapunta din ng Canada. Ngayon, nung 2018, minessage ako ng mama papa ko. Sabi, may kaibigan daw sila rito. Ipapasok daw ako sa isang company. Sabi ko, sige, syempre, Canada yan Applyan ko yan. Ngayon, tinulungan ako nung kaibigan namin dito na makapasok sa company. Minessage niya ako, ganyan ganito, may employer ka, magkumpleto ka ng requirements. Yung sa madaling salita, nag-apply ako mga kababayan at share ko lang sa inyo kung paano ko kinumpleto yung requirements ko habang nasa Taiwan ako. Masyado maraming requirements yung pinasa ko, pero yung tumatak talaga sa akin doon yung medical ko at saka yung nag-take ako ng IELTS, yung English Proficiency Test. Sa Taiwan pa ako ng mga kababayan. So nangyari doon sa IELTS mga kababayan, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Syempre doon sa IELTS mga kababayan, unang-una hindi ko pa nga alam kung saan ako magte-take ng examination nun Ang ginawa ko, nag-search na lang ako sa online, nagtanong-tanong ako. Tapos yung nalaman ko na talagang nag-proceed ako mag-review. Kasi sabi ko hindi libre yun may bayad din talaga. Tapos yun, yung naman, yung medical, nagpa-medical din ako. Kaya ako na-mention yun, yung mga requirements ko na yun. Kasi nagtatrabaho din ako dun sa Taiwan. Hindi naman sana nagsisinungaling ako. Gumagawa ko ng paraan para umabsent ako, mga kababayan. Para makuha ko yung mga requirements na yun. Isa lang yung mga yun sa mga requirements na pinasa ko para maging temporary foreign worker dito sa Canada. Paalala ko lang ulit mga kababayan hindi po ito step-by-step tutorial kung paano kayo makakuha ng job offer o employer dito sa Canada. O step ng transition ng temporary foreign worker to permanent resident. Okay? Experience ko lang po ito. Nangyari po yung pag-a-apply ko ng temporary foreign worker na nasa Taiwan ako. 2018 pa. 2025 na po ngayon. Kaya mag-search din po kayo kung balak nyo talaga pumunta dito sa Canada. Check nyo po yung website ng IRCC ngayong 2025 kasi napakarami ng rules na nabago at tingin ko magbabago pa. Kaya check nyo po yun. Experience ko lang po ito, okay? 2019, nakarating ako dito sa Canada at yung napasukan kong company, okay lang sa kanila na kahit kapapasok mo pa lang, temporary foreign worker ka, pwede ka na mag-apply ng PR makababayan basta eligible ka. At maganda lang dito sa company na yun kasi talagang susuportahan kanila, tutulungan kanila sa mga kailangan mong documents o requirements na ipapasa mo para maging PR. Dito po kasi sa Prince Edward Island, merong 3
common na pathways para ma-PR ka. Una, yung PNP o yung Provincial Nominee Program. Pangalawa, yung Express Entry. Pangatlo, yung AIP. Dati kasi AIPP yun, yung Atlantic Immigration Program. So, ayun yung program o pathway. Ayun yung pathway na ginamit ko para maging PR. Yung AIP na ngayon, Atlantic Immigration Program. Kung tatanungin nyo naman po ako sa mga requirements na pinasa ko para ma-PR, yung mga requirements lang din na halos parang pareho lang nung pinasa ko doon sa application ng temporary foreign worker o yung pang work permit ko. Pero ang naalala ko lang doon, marami akong mga documents o requirements na nanggaling sa company na ibinigay nila sa akin para, yun nga, para ma-PR din ako. At alam nyo po ba, nag-DIY lang ako doon. So, syempre, search lang din ako. Marami akong mga tutorial ng mga pinapanood. Dahil ako nga lang pong gumawa ng application ko ng PR, na-deny po ako, na-refuse po ako. May mga bagay akong hindi napasa o nagawa eh. So, nag-re-apply ako yun sa awa tulong ng Panginoon. Na PR naman. Medyo natagalan nga lang yung pag-process ng permanent residence application ko kasi nabutan po ako ng COVID nun. Di ko alam kung nag-post sila o umunti lang yung workforce sa pag-process ng mga application at that time. Kasi nga, COVID. Pero nga, sa awa tulong ng Panginoong Diyos, na permanent resident, nakakuha ko yung result, yung final result. January 2021 yun. PR na si Randy TV. Ayun nga, no? Sabi ko, medyo pagod talaga kami ngayon ni Baby Loves galing sa trabaho. Sabi ko, hindi, daily vlog to eh. Dapat may content ako dito bago matapos ang araw na to. At sakto, may kababayan pa tayo. Nagtanong, comment siya na napaka-interesting na tanong. At alam niyo po ba mga babayan, no? Medyo talagang bad weather lang yung PEI ngayon. Pero sa mga darating na araw, magko-content po rin kami ni Baby Love sa labas. Papakita din namin ulit sa inyo kung ano ba yung mga lugar-lugar dito sa PEI, Prince Edward Island, pinakamaliit na province dito sa Canada. Magko-content kami sa labas. Ngayon kasi talagang malakas lang yung hangin tsaka umuulan eh. At syempre may pasok rin kami ni Baby Loves, medyo pagod. Pero pag weekend yan, tatry po namin lumabas. Papakita namin sa inyo lugar-lugar dito. Ayun si Baby Loves. B, shoutout mo muna sa lapi. Pasensya ka na, B, ha. Halika. Baby Loves, mga kababayan, tignan nyo. Pagod yan, galing sa trabaho, eh. Shoutout sa inyo, mga kababayan. Tignan nyo, ganyan-ganyan lang si Baby Loves. Pagod yan, galing sa trabaho. Sabi ko nga sa kanila, gagala tayo, ha. Saan? Dito sa PEI. Medyo bad weather lang talaga po kami ngayon, mga kababayan dito sa Prince Edward Island. Pero papakita po namin sa inyo yung lugar-lugar dito sa island sa mga darating na araw. At sasabihin ko na sa inyo, sasagutin ko na nga yung tanong ni kababayan na madami po bang company dyan sa Prince Edward Island na nag-hire ng temporary foreign worker? Ano sagot mo? Ang sagot ko ay, kung marami, hindi ko po alam kung marami pa. Pero masasabi ko, meron pa rin pa naman mga company dito na tumatanggap ng mga temporary foreign worker. Kasi alam niyo po ba, marami rin mga kababayan natin na galing sa ibang province. Pumupunta po sila rito. Magbabakasali, mga PR sila. Kasi doon sa province na pinanggagalingan nila, hindi po sila ma-PR. So, ang ginagawa nila, isa ang PEI sa pinupuntahan para magbabakasakali. Baka makahanap po ng employer at mabigyan po sila ng LMI. At syempre, kung baka sakali rin na ma-PR sa company na mapapasukan. At mapapatanong po kayo, no, anong klaseng trabaho ang madalas mag-hire sa PEI? Sa PEI po kasi ngayon, yung mga opportunities dito na madalas na mapasukan, yung seafood processing, yung mga fish plants sa agriculture, mga farming, yan, yung mga madalas po sa ngayon na mapapasukan dito sa Prince Edward Island. Kaya kung mag-apply po kayo sa Indeed, Job Bank, try nyo po na i-search yung fish plant job postings. Yan, dito po sa Prince Edward Island. So, ayun po mga babayan, no? Day 5 ng daily vlog natin. Sabi ko nga po na hindi matatapos tong araw na to. Hindi kami makakapag-vlog ni Baby Loves. Hindi kami makakapag-upload ng content. Syempre nga, daily vlog eh. Hanggang kailan? Hanggang matapos po tong taon na to mga babayan. Pero po hindi po gato lagi ang sistema natin. Papakita pa po namin sa inyo yung itsura ng Prince Edward Island sa mga darating na araw. May bad weather lang po kami dito ngayon. At sana po nakatulong. Na-enjoy nyo to yung content po natin ngayon. At big shoutout kay kababayan na nag-comment, nagbigay ng idea na pwede namin i-content ni Baby Loves. At kung meron po kayo na gusto pa sa aming itanong or gusto nyo na ipa-content sa amin ni Baby Loves, please comment down below. Kung kaya naman po namin, gagawin namin yan. Kung kaya namin sagutin, kaya ng energy namin na gawin yung content na gusto nyo pagawa sa amin, please comment down below. At sana na-enjoy nyo po itong vlog na to at nakatulong po sa inyo. And don't forget to like and subscribe mga babayan at press yung notification bell para hindi nyo po ma-miss yung mga next upload na gagawin namin ni Baby Loves. Sa next vlog na nga lang po, stay safe and God bless. God first. Let's go!